Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. At ating hipuin ang puso ng Diyos na humipo sa ating puso at nagpatuloy sa ating buhay at magpapatuloy. O Diyos, aming Ama, nais namin na Ikaw ay laging parangalan. Ibig namin na ang puso namin ay maging katulad ng sayo. At nais namin na kami ay parangalan mo, na kami ay lahat, bawat isa'y mapagpakumbaba at napakababa. Sapagkat doon lamang po ang lugar na kung saan hindi kami malulugmok o madudupilas o mahuhulog. Kasihan mo po kami ng Espiritu ni Kristo. Sa iyo ang kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay nagsabi ng malakas na Amen. Amen, na ang Diyos po ay napakabuti. At laging tandaan po natin, ang buhay po ay pananampalataya lang. Paniniwala lamang ng hustuhan sa Diyos. At ang mensahe po natin ay may title, God said that settles it. God said that settles it. Kung ikaw po ay makikinig sa balita, sa radyo at manunood sa telebisyon, kung ikaw po ay makikinig sa mga payo ng mga tao, ay malilito ka. Dahil iba po ang kanilang palagay. Subalit kung tayo po ay magpapakadalubhasa at uunahin natin ang sinasabi ng Diyos, magiging kaibang-kaiba po ang ating buhay. Sapagkat ang salita ng Diyos, laging tandaan po natin, ito po'y laging mangyayari. Kaya tayo po ay magpakalakas ng tuloy-tuloy sa Diyos at magpakaalab sa Kanyang salita. Kaya napakahalaga po na maunawaan mo at matutunan ang tatlong malalaking salita. Ang unang salita ay LED, LED. At ang pangalawang salita ay guided. At ang pangatlong salita ay filled. So, led by the Spirit. Ang mga anak ng Diyos po ay pinangungunahan ng banal na Espiritu. Ang mga anak po ng Diyos ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu. At ang mga anak ng Diyos ay laging puspos ng banal na Espiritu. Kaya kung mauunawaan po natin itong tatlong dapat na ating kalagayan, ikaw po ang aawit, I stand in awe of you. Ako'y tatayo at ako ay mamamangha sa iyo. So ang buhay po ay nasa pangunahing pagpapaubaya at lubusang inilalagak natin sa Diyos ang buo nating buhay. Sabihin mo nga, led, guided, filled. Ulitin natin, led, guided, filled. Led, guided, filled by the Holy Spirit. Isa Tagalog natin, pinangungunahan, pinapatnubayan, pinupuspos. Pinangungunahan, pinapatnubayan, pinupuspos. Pinangungunahan, pinapatnubayan, pinupuspos ng banal na Espiritu. Dumaan man tayo sa mga gusot na daraanan, hindi po tayo maititimbwang. Bakit?
sapagkat ang makikita natin lagi ay ang magandang kinabukasan. Hindi ka mahihintakutan sa pangkasalukuyan dahil ang ating matay nakatuon ay sa magandang hinaharap. Kaya hindi ka tatanda ang ating katawan at wala naman tayong magagawa ron, pero hindi ang iyong isipan. Huwag mong pagsasabayin ang pagtanda ng katawan at ng isipan. Hayaan mong ang isipan mo ay laging bata at malusog. At ano ang isipang hindi tumatanda? Ang isipang laging may pag-asa. Sabihin mo nga ang ganito, Lord Jesus, dissolve all impurities in my mind. Lord Jesus, dissolve all impurities in my bloodstream. Lord Jesus, dissolve all impurities in all my internal organs. Lord Jesus, dissolve all impurities in my body cells. Lord Jesus, dissolve all impurities in my brain cell. Lord Jesus, I am so strong, healthy, and wise for thy honor and glory. Amen. Amen. Sabay-sabay, God said, that settles it. Kaya kung ano ang sinabi ng Diyos sa partikular na kalagayan ng iyong buhay, paniwalaan mo ay hindi yung iyong kalagayan, paniwalaan mo ay kung ano ang salita ng Diyos doon sa iyong kalagayan. Amen po ba? Kaya napakahalaga po, na ikaw ay mabuhay na naniniwala ng lubusan at hustuhan sa salita ng Diyos at tuloy-tuloy. Lubusan, hustuhan, tuloy-tuloy. Completely, totally, and continuous. Hustuhan, tuloy-tuloy. Kaya nga, iyong unawaing mabuti. Ikaw ba ay naniniwala sa salita ng Diyos? Ikaw ba ay nagkakabisa ng salita ng Diyos? Ang nagkakabisa ng salita ng Diyos, ang nagbubulay ng salita ng Diyos, ang may maunlad na buhay. Na sa gitna ng kawalan, siya ay hindi mo makikita sa kawalan. Na sa gitna ng kirot sa kanyang katawan, hindi mo makikita ngumingiwi ang kanyang mukha. Sapagkat ang lahat ng nagtitiwala sa Diyos at sa kanyang salita ay matapang, matibay at matatag at laging nakatuon ay sa magandang hinaharap. Kaya nga po, kapag ikaw po'y nagtuloy-tuloy, huwag mong titingnan ang pagsubok at huwag mong titingnan ang paghadlang. Ang tingnan mo ay yung iyong hinaharap. Dahil pag tiningnan mo ay ang mga hadlang, ang makikita mo lagi ay hadlang. Pero pag ang tiningnan mo ay yung pangako ng Diyos, hindi mo napapansin na lagpasan mo na lahat ang mga hadlang. Nakukuha niyo po. At ngayon din ang linggo na kung saan ako ay nadagdagan ng apo, si Johan Gregory Durante. Amen. Ang anak na pangalawa ni Pastor Kenneth at ni Cathy. So, ito po, dahil ang pagsisilang po ay dapat ay sa Saturday pa bukas, pero inuna na ng Diyos para may maganda akong balita sa pagdalo namin sa conference. At huwag ka pong matatakot sa halaga, basta patungkol sa magandang kinabukasan mong espiritual. Kahit anong halaga, tutustusan ka ng Diyos. Amen po ba? Laging wag mong kalilimutan na ang Diyos ang mga nilikhay mula sa wala. Naniniwala ka ba sa salita ng Diyos? So from nothing, God created what you can see visibly. Naniniwala ba kayo naglikha ang Diyos mula sa wala? Kaya kung ikay maniniwala sa salita ng Diyos mula sa kahirapan, iaangat ka ng Diyos sapagkat ang kaligtasan, laging tandaan mo, ang kaligtasan ay sa kasalanan, pagkalag sa gapos ng dyablo at pag-alis sa mga sakit. Sin, Satan, and sickness. Laging tandaan mo po na si Jesucristo lamang ang pag-asa ng bawat isa sa atin at si Jesucristo lamang ang kailangan natin sa buhay. Si Jesucristo lamang ang siyang gagawa. Si Jesucristo lamang ang magpipreserve sa iyo. Si Jesucristo lamang ang makikipaglaban sa iyong mga labanan. Pero kailangan ikaw po ay matuto na kay Jesucristo lamang umasa.
Dahil kung hindi ka po aasa, ang makakasama mo sa iyong paligid ay mga taong mukhasim. Alam niyo, ang mukhasim, yun pong parang laging humihigop ng suka. Kaya nga, iyong unawaing mabuti, kailangan ikaw ay laging may ngiti sa mukha, at ang mga may ngiti sa mukha ay ang buhay nila ay nakatuon lamang ay kay Hesukristo, looking unto Jesus, the author and perfecter of faiths. Wala pong ibang paraan, si Hesukristo lamang. Wala pong iba tayong kailangan kundi si Hesukristo lamang. Nakukuha niyo po? Atin pong unawain ngayong sandali at pagkakataong ito, God said, that settles it. Kung ano yung sitwasyon mo, ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa sitwasyon mo, yun yun. Pag sinabi ng Diyos, you were healed, paniwalaan mo yun at huwag mong pagalinlanganan. Pag sinabi ng Diyos, that I have established my covenant and I have given you the power to get wealth, ang pera po ang lalapit sa iyo. Kaya naman hindi nangyayari yung aking sinasabing lalapit sa iyo dahil ngayon pa lamang ay nag-aalinlangan ka na. Paano kaya yun? Paniwalaan mo lang. Amen? Sabi ng ibang mangangaral, hindi ho yan nakukuha sa pataas-taas ang kamay. Nakukuha po yun sa pataas-taas ang kamay dahil nangyayari sa aking buhay. Kaya hindi nila paniwalaan dahil wala silang karanasan sa pagsunod sa kanila ng mga pagpapala. Hindi ko po ipapahayag ang isang bagay na hindi nangyayari sa aking buhay at kaya nangyayari because God said it and that settles it. Pinahihirap ng maraming Kristiyano, gusto nila sila'y maghihirap. Siya na nga ang nabayubay sa krus, bakit ikaw pa ang maghihirap? Hello? Life is not striving and struggle. Kaya pag nag-i-strive at nag-i-struggle ang isang tao, sakop pa rin siya ng sumpa sa buhay ni Adan, na sa paghihirap at pagpapatulo ng pawis sila mabubuhay. Hindi po tayo sakop nun dahil kay Hesukristo tayo pinalaya sa sumpa ng kautusan. Kayo ba'y naniniwala na pag naniwala ka sa Diyos may mangyayaring himala sa iyong buhay? Na kapag iyong inusal ng paulit-ulit ang salita ng Diyos, may magaganap na pagpapala at biyaya sa iyong buhay? Ikaw ba'y naniniwalang totoo ang salita ng Diyos na ang Panginoon ang ating pastol at lahat ay ibubuntot niya at isusunod sa atin ang lahat ng kabutihan ng Diyos? Yun po ay kanyang salita. Amen. Kaya lang hindi nararanasan ng maraming Kristiyano dahil sila mismo ay nag-aalinlangan. Kayo ba'y naniniwala sa salita ng Diyos? Na kapag pinagsumakitan mo at inuna mo na hanapin na yan Diyos at ang kanyang katwiran, idaragdag niya ang mga kinababaliwan ng mga taga-sanlibutan sa iyong buhay. Ang nag-iwan ng kanyang pamilya dahil sa akin, ang nag-iwan ng kanyang hanap buhay dahil sa akin, ay ririgaluhan ko, sabi ng Panginoon, sa buhay na ito ng 100 ibayo, mga bahay na hindi sila nagtayo. Naniniwala ba kayo sa salita ng Diyos? Ang mga matatalino ay naniniwala at hindi nag-aalinlangan. Kaya ang sabi ng Biblia, they have the form of godliness. Mukha silang makadiyos. But they lack the power. They lack the power. Hindi nila maranasan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Dahil mismong sila ang nag-aalinlangan. Hello? What you confess, believing that you receive it. Kailan mo paniniwala ang natanggap mo ang iyong pinaniniwalaan kailangan? The moment na iyong sinabi. Kaya marami ang nahihirapan sa buhay dahil ang laging iniisip baka yung kanyang mga anak ay kung napapaano na, katulad ni Job. Kapag ipinagpasa Diyos mo po, matulog ka ng mahimbing. Hello? Hinihintay pa ang baha. Kaya napupuya. Kaya sabi ng Diyos na, mabutit ang Diyos matalino. Kung tao sana ang Diyos, litong-lito siya. Akala ko ba, sabi mo, wag bumaha. Hello? Tapos gising ng gising. Ganon ako noon.
Pati sa pusa, laging hinihintay ko yung pusa, kaya dumarating. Kung ano ang iyong hinihintay, darating sa'yo. Kung hinihintay mo yung kabiguan, darating sa'yo yun. Eh di hintayin mo na yung tagumpay. Amen! Amen! Kayo ba'y naniniwala sa Diyos? Kayo ba'y naniniwala sa salita ng Diyos? Mukhang sa harap walang amen. Kayo ba ay naniniwala na hindi sa hanap buhay manggagaling ang inyong kayamanan? Ba, ayos. May pag-asa. May pag-asa. Dahil alam mo, nung ako'y nagsisikap sa ministeryo, lagi akong nalulugi. Laging may kabiguan. Nung malaki na ang ministeryo at malaki na ang pananagot at bayaran, alam mo, isang natutunan ko, matulog ng mahimbing at huwag tingnan yung bayaran. Hello? Yun ay hindi po ibig sabihin tama, dahil ako po'y masipag, tulog na kayo, gising pa ako. Tulog pa kayo, gising na ako. Hindi po pwede ang ganitong pananampalataya sa tamad. Ito po'y sa masisipag at sa matatapang. At ikay matapang. Kaya kung ano ang sinabi sa iyo ng tao na ikay mamamatay na sa loob ng 3 buwan, huwag mo yung paniwalaan dahil hindi siya Diyos. God said, that settles it. Sinabi ng Diyos na mahaba ang iyong buhay. Sinabi ng Diyos na 70 ang taon ng iyong buhay. Paniwalaan mo yun kahit ano ang pakiramdam mo. Hello? At ang sabi ron, at pag naibigan mo pa, plus 10. At pag naibigan mo pa, plus 120 pa, kung gusto mo. Yung iba ayaw na dahil ang nakikita nila ay yung mga larawan ng mga tumandang hukluban. Huwag ka pong maglalarawan ng isang matanda na halos hindi na makakilos. Ang gawin mong larawan ay ang larawan ng isang matanda na mabikas, malusog at laging lumalakad ng masigla. Sa birthday ng isang nanay ng kapatiran, 90 years old ang kanyang edad. At sabi ko, Diyos ko, paabutin mo po siyang 100 taon. Tahimik yung buong restaurant. Lalo na yung nangako sa mikropono, Lola, pag umabot ka po ng 100 taon, ako ang magbabayad ng iyong birthday party. Idiniklara ko nga abot ng 100 taon. Lungkot na lungkot siya. Dahil hindi ako nagbibiro. Hindi pwedeng magbiro ang lingkod ng Diyos. Kapag sinabi ng lingkod ng Diyos na ikaw ay pinagaling na, God said, that settles it. Amen po ba? Wala kang gagawin kundi paniwalaan. Amen. Sabi ng Panginoon doon sa 10 may ketong, kayo ay wala ng ketong. Umalis po sila, may ketong pa rin. Pero nung sila'y maniwalang lumalakad, nawala po ang ketong. Sabihin mo sa iyong katabi, paniniwala at pananampalataya lang yan. Bakit ka matatakot sa Diyos na tapat sa Kanyang salita? Ba't ka matatakot sa iyong kalagayan? Ang Diyos ay tapat sa Kanyang salita. Ano po ba ang takot sa Diyos? Di paniwalaan mo ang Kanyang salita. Nakukuha niyo po? Kaya nga atin pong kilalanin ang mahalagang katotohanan na ikaw at ako ay labis na iniibig ng Diyos. Sa Psalms 89:34, ipakikita ko lang po na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. At ang salita po ng Diyos ay nasa covenant. My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. Atin pong tingnan, my covenant, and then that thing that is gone out of my lips. Singular po yung thing. My covenant, singular din. So my covenant
the thing. Hello? So my covenant, the thing that is gone out of my lips, I will not break it, I will not alter it. And what is his covenant? Abraham, I will make you a great nation. I will bless you so that many families, all families on the earth will be blessed through you. That is the old covenant. And the new covenant is this, that through my son Jesus Christ, the blessings of Abraham will come to you. So what is the covenant? The same covenant with Abraham. For the Jews, and for the Gentiles is the covenant with Jesus Christ. So my covenant, the promise of God to Abraham, my covenant, Jesus Christ, who fulfilled it. Hindi niya babaguhin kung ano ang tipan niya kay Abraham, gagawin din sa atin. Ang pangako ng Diyos kay Abraham, pagpapalain kita at ang iyong sambahayan. Pagpapalain ko ang lahat ng pamilya sa pamamagitan mo. So yun, yung pangako ng Diyos sa iyo at sa akin. At hindi yun babaguhin ng Diyos. I will not break it, I will not alter it. Kita na kayo sa department store, alteration. Alam niyo yung alteration? Pag isinukat mo, halimbawa pantalon mahaba, anong gagawin? Alteration, puputulan. Ibig sabihin, yung original na pagkatahi, papalitan. O bestida, medyo maluwang. Yun po ay pakikiputi ng konti. Pero ito po, hindi sisirain. Ang brake po ay sinira. Ang alter po ay binago. Katulad po ng konstitusyon ng Amerika at ng Pilipinas, nagkakaroon po ng alteration. Hindi binibreak pero ina-alter. Katulad pa po ng libro, dahil kadalasan ng libro ay totoo sa panahon nung sumulat. Pero sa panahon natin ay iba na ang tawag dun sa panahon nila. Kaya magkakaroon ng revision. Ang gagamiting mga lingwahe ay yung lingwaheng adapted at suitable sa ating panahon. So, pero pansinin po natin, hindi po babaguhin ng Diyos, nisisirain ang kanyang tipan. Kung paano siya nangako kay Abraham, ganun din niya ang gagawin niya sa iyo at sa akin. Yan po ang salita ng Diyos. Huwag mong pag-aalinlanganan. Kahit halos mamamatay-matay ka na, paniwalaan mo at ilagay mo sa linya ang kapangyarihan ng Diyos. When you believe God and continue on believing God, you are attracting God to do His Word. Nakukuha niyo po? Sa Psalms 119:89, Psalms 19:89, Lamed, yun po yung sa pagsulat ng Salmo. Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. So yun pong word na settled ay fixed. Ilang panahon na po na tayo nasa gusaling ito, at itong mga posting ito ay hanggang ngayon ay nandyan pa rin. So yun pong word na settled, hindi nagbabago ng lugar yung poste. Kaya kung tatandaan mo at bibilangin ang mga poste, at ikaw ay dumali-uli sa next Friday makikita mo uli ang mga posting yan. At kung ikay nag-aalinlangan, ilagyan mo yan ng sticker ng iyong pinirmahan. Diyan po, ilagay mo dyan. At pag next Friday ay nandyan pa, ibig sabihin, hindi umaalis yung poste. Hello? Nakukuha niyo po? Why? Because the post is settled in its place. Kaya nga kung atin pong unawain, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago at hindi palipat-lipat.
Kaya anuman ang panahon, anuman ang lahi, anuman ang uri ng pagkatao, kapag ang bawat tao ay nagtiwala ay sa Diyos at sa Kanyang salita, hindi ho pwedeng hindi gawin ng Diyos ang pinaniniwalaan nating salita dahil kaya Kanyang ipinahayag nandun ang lahat ng Kanyang pananalig sa Kanyang salita. God is a faith God. Kaya faithful God forever. So ang Diyos po ay Diyos na naniniwala sa Kanyang sinabi na ang Kanyang sinabi ay mangyayari. Kaya pag sinabi mo sa pamamagitan ng bibig mo ang Kanyang sinabi, may nangyayari. Sabihin mo sa iyong katabi, pag sinabi mo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng iyong labi, may mangyayari. Amen po ba? Kaya pagpasyahan mo ngayon na ang pakikinggan mo ay ang salita ng Diyos, hindi ang salita ng tao. Ngayon, ating balikan ang Matthew 4. Pag-aralan po ninyo itong bakbakan sa verse 1 hanggang 10, pero hindi na po natin titingnan yan dahil alam kong alam na ninyo ito paulit-ulit. At ang labanan, it is written. Ano po? Ang labanan dito, kung titingnan mo po sa verse 4, o sige, tingnan na po natin, Matthew 4, verse 4. Ipakikita ko po dito ang tatlong susi ng paglakad sa kalusugan, paglakad sa kayamanan, at paglakad sa katalinuhan. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, mag-iiba ang buhay mo ngayong gabi. But he answered and said, it is written, man shall not live on bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Laging tatandaan mo, meron tayong kalaban. Sabihin mo sa iyong katabi, may kalaban ka. Hindi ang biyanan mo ang kalaban mo. At lalong hindi ang asawa mo. Hello? Ang sakit ay hindi mo kalaban. Kailangang alamin mo kung sino ang nagdala ng pag-aaway sa iyong pamilya, kung sino ang may gawa ng sakit sa iyong katawan. Ngayon yun pong mga sakit ay pinapangalanan na kanser. Pero wag mong tawagin ang kanser na kanser, tawagin mong demonyo ang kanser. Hello? Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Hello? Huwag mong kukunin ang ipinangalan ng siyensya. Basta ang iyong tayuan, demonyo, ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman.
Pag hindi ka makatulog, demonyo ang gumugulo sa iyo, hindi ang iyong mga chromosome o kung anumang mga hormones. Kaya marami ang napapawalay sa tagumpay sa kadahilanan na tinaguri nila ang kanilang pananampalataya ay sang-ayon sa sinabi ng tao. Hello? Ang nag-alis ng ating kapayapaan ay ang dyablo at ang kanyang mga demonyo. Ang nagnanakaw ng ating kayamanan ay ang dyablo at ang kanyang mga demonyo. Harapin mo ang iyong kaaway sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Oh. At hindi na ikaw ang mananaghili sa mga masama. Sila na ang magtataka kung bakit ikay maligaya. Kung bakit ikaw ay malusog. Kung bakit ikaw ay masaya. Sapagkat ang kaligayahan at ang kasayahan ay nasa pagitan ng dalawang tenga. Tingnan mo ang iyong katabi. Ano kaya ang ibig sabihin ni pastor? Ang ibig sabihin, ang iyong naririnig ay kailangang salain mo. You have to filter what you are hearing. Pag masama, reject. Sabi mo, reject, reject, reject. Ang tatanggapin mo lamang ay salita ng Diyos. Mga salita na umuugnay sa salita ng Diyos. Ang magpapagaling sa atin, salita ng Diyos. Oh, purihin ang Panginoon sa tatlong impit na amen. Amen. Pag nagtagumpay ka, napakatindi hanggang ibabaw ng bubong ang amen mo. Kaya ngayon pa lamang lakasan mo na ang amen mo dahil nangyayari na ito sa iyo. Purihin ang Panginoon. Talagang kailangan may cheering squad. Kaya ang preacher pag minsan cheerleader. Amen? Hallelujah. Sapagkat yung amen po ang ibig sabihin nangyari na. So gawin mo ay nangyari na! Amen. Hallelujah. So be it. Yun po ang amen sa salitang Tagalog. Kaya pag nag-amen ka, nangyari na. Ikaw ay pinagaling sa mga latay ni Jesucristo. Yung amen, nangyari na. Totoo na sa akin yan. Oh, purihin ang Panginoon. So pansinin po natin, alam ng dyablo na kapag ang tao ay walang kinakain, ay siya'y gutom. At alam din ng dyablo na pwedeng mabusog ang isang tao. Kaya pipilitin niya na maging mangmang ang tao. Dahil alam ng dyablo na kapag ang tao ay natutong magtiwala sa Diyos, hindi siya magugutom. Hello? Siya sa atin natin ang kalagayan ng Panginoong Hesus. Siya ay tao. Hindi po siya Diyos dito. Tao siya. Diyos na nagkatawang tao. Ikamamatay po niya yung hindi pagkain o pagkain. Nakamamatay po ang gutom at nakamamatay din ang sa sobrang gutom ay kakain ng marami. Both ways, yung gutom at yung pagkain ng bigla, kung gutom, parehong nakasisira po yun. Pero pansinin po natin ang isang sikreto sa malusog na buhay. It is written. Hello? Kaya kailangan mahusay ka sa salita ng Diyos. Sang-ayon sa nakasulat, sang-ayon sa nasusulat, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ang ibig sabihin, kapag ang salita ng Diyos ang iyong laging binubulay, laging kinakabisa, laging binabanggit sa iyong mga labi, ito po ang tandaan mo, hindi ka magutom ka man. Hindi ka magkakasakit sapagkat habang wala pa yung pagkain na kanin o ulam, habang ito ay wala, ang kinakain mo ay ang salita ng Diyos. At dahil ang salita ng Diyos, ang paulit-ulit mong
binibigkas at sinasambit, ang espiritu mo ay nagiging napakalakas at nakakalimutan mong gutom ka. Hello? Kaya lang naman tumitindi ang gutom kapag ang isip mo ay nakatuon sa iyong gutom. Pero kung ikaw ay nakatingin ay sa salita ng Diyos at wala naman tayong magagawa sa panahon na wala tayong makukuhang pagkain o mabiling pagkain, itinuro ng Panginoong Hesukristo ang pagtatagumpay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hello? Kaya kung ikaw man, applicable po ito sa lahat ng sitwasyon, kung ikaw man ay walang hanap buhay, tingnan mo ang pangako ng Diyos kung paano ka magkakahanap buhay. Dahil kung titingin ka sa kawalan, ikaw po ay manghihina at ikaw po ay maaawa sa iyong mga anak. Huwag na huwag kang makakarating dun sa kaawaan dahil baka ikaw ay matuksong gumawa ng masama. Kailangan tayo tuloy-tuloy na nakatingin sa Diyos. Dahil alam ng Diyos ang kanyang ipapayo sa iyo at sa akin. Alam ng Diyos. Siyang tumawag sa iyo at sa akin ay kaya niyang tustusan ang masunurin. Kaya ang Biblia ay maliwanag na nagsabi, kung bukal sa iyong loob at willing-willing ka sa pagsunod sa Diyos, ang iyong tatanggapin ay mainam na ani ng lupain. By every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya napakahalaga po na tayo po ay manindigan na ang salita ng Diyos ay ating paniniwalaan. Worry not. Ano po ang worry? Ang worry po ay pag-aalala. Sabi ng Panginoon, worry not about your food. Worry not about what you are going to drink. Worry not about the clothing that you are going to wear. Because the Father know it well. Dahil alam ng Ama na kailangan mo ang pagkain, kailangan mo ang inumin, kailangan mo ang baro at damit. Alam ito ng Ama. Kaya pag ikaw ay hindi nag-alala, ipinakikita mo sa Ama, Ama, alam ko rin yung alam mo. So ano ang alam ng Ama? Ang ating pangangailangan. At ano ang balak ng Ama sa ating pangangailangan? Tustusan yung ating pangangailangan. At paano tayo magkakatagpo ng Ama at tayo? Sabihin natin, Ama ko, alam ko, pinakakain mo ako araw-araw. Kaya dito sa aking pangangailangan, pakakainin mo akong muli. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin sa inyong probisyon. Bigyan mo kami ng aming kakanin. Kailan? Sa isang taon? Pang isang taon? O sa araw-araw? Dahil interesado ang Diyos sa iyo, hindi sa iyong iaalay sa Kanya. Interesado ang Diyos sa atin dahil tayo ay laging lumalapit sa Kanya. Faith is coming to God. Ang pananalig ay ang paglapit sa Panginoon. Nakukuha niyo po? Kaya nga, unawain mong mabuti pag inutusan ka ng Diyos, sundin mo agad siya. Dahil pag tumagal, sisingit ang iyong karunungan. Bakit ko naman gagawin ito? Bakit? Kailangan ko ito. Pero pag sinunod mo agad ang Diyos, mawawala ang iyong pag-alala. So meron bang ipinagagawa sa iyo ang Diyos? At iyo na bang nagawa yung ipinagagawa sa iyo ng Diyos? Kaya napakahalaga po na tayo ay maging mabilis sa pagsunod. Sabihin mo sa iyong katabi, be quick to obey. Sige, sabihin mo, maging mabilis sa pagsunod. Kasing bilis ng hagibis. Amen. Basta sundin mo agad. At pag nasanay ka sa pagsunod, magugulat ka.
dahil hindi mo mararanasan ang gutom at ang kakapusan. Naniniwala ka ba sa naririnig mo sa akin? Sa John 6, sa verse 26. So kailangan mabilis ka sa pagsunod. Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, you seek me, not because you saw the miracles, but because you did eat of the loaves and were filled. So ang kanilang pagsunod sa Panginoon ay sikmura lang ang pinahahalagahan nila. Hello? Pero pansinin po natin, kailangan ang pagpapahalaga ay hindi lamang sa sikmura, pati sa mata. You seek me not because you saw the miracles. Ano po ba ang halaga ng miracles? Alam niyo po ba ang halaga ng miracles? So kung atin pong papansinin, ang himala po ay isang katibayan ng kapangyarihan ng Diyos sa isang lalaki o sa isang babae. Napakababaw nung kanilang mithiin, mabusog lang. Pero sabi ng Panginoon, kung ako lamang ay hinanap ninyo dahil sa mga himalang nakita ninyo. Bakit po ang unang himala ay yung kasal sa Cana? The first miracle that Jesus performed was the wedding at Cana, when He turned water into wine. Sapagkat laging tatandaan po natin, kapag may himala sa iyong buhay, ang ibig sabihin, buhay si Kristo sa iyong buhay. Sa Acts 2:22, kaya kailangang himala, hindi ka po sasamba sa himala, kundi ang himala ay palatandaan na ang Panginoong Hesukristo ay kasama mo. Sabi nga ni Ralph Mahoney, do not serve God. All you pastors, do not serve God. But rather, serve with God. Hello? Maglingkod kang kasama ng Diyos. Huwag Diyos ang paglilingkuran mo dahil tayo ay magmamagaling. Pero kung kasama natin ang Diyos, that we are led, that we are guided, and we are filled with the Holy Spirit, kasama natin ang Diyos sa paglilingkod. Amen po ba? So, ye men of Israel, you people in Green Hills, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by, what is the approval of Jesus Christ? By miracles and wonders and signs, which God did by Him in the midst of you, as you yourselves also known. So hindi po yung himala ang ating hanapin, kundi yung himala ang magpapakilalang si Jesus ay nasa ating gitna. Amen po ba? Kaya sa tuwing tayo magtitipon, si Jesus ay nasa ating gitna. Pagbigyan mo siya na makagawa ng himala sa iyong katawan, makagawa ng himala sa iyong pamilya at sa iyong buhay. Oh, purihin ang Panginoon. At pag nakasama mo ang Panginoon, so anong nangyari? Dahil ang hinahanap lang nila ay pang sikmura, ano ang nangyari sa verse 23? Wag po yung pantawid gutom lang ang hahanapin mo. Mismong si Hesukristo ang hanapin mo. Wag mong hihingin yung kailangan mo, ang hingin mo si Hesukristo na pinanggagalingan ng lahat ng tusto sa lahat ng ating kailangan. Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, you have taken and by wicked hands have crucified and slain. So ito po ay ang tungkol sa pagkapako ng Panginoon sa krus. Pero sa John 6, verse 27, pansinin po natin, John 6:27,
Labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. So what is that meat that perisheth? Yun po yung mga pagkain na kanin, ulam, kung ano man yung mga ulam na paborito natin, yun po yung nasisira. Di po ba, kapag hindi mo na ilagay sa rep, napapanis agad. Pero itong pagkain na hindi nasisira, ang sabi po rito, the meat which endureth unto everlasting life. Ang pagkaing tatagal hanggang sa walang hanggang buhay, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. So ano ang kanyang ibibigay? Ang kanyang ibibigay ay ang salita. The written word is in the Holy Scriptures, and the living word is Jesus Himself. And Jesus Himself, the Word, is the bread of life, the meat that endureth unto everlasting life. Kaya nga po ating unawain, ang hanapin mo po ay maranasan mo na si Jesus ay naghihimala sa iyong buhay, sa iyong bahay, sa iyong hanap buhay. Ang hanapin mo ay ang presensya mismo ng Panginoong Hesukristo. Amen po ba? At kung titingnan po natin ang ikalawang tukso ay tempt not the Lord thy God. Huwag mo nang subukin pa ang Diyos. Huwag mong susubukin ng Diyos. Ang tanging ating katungkulan lamang ay paniwalaan ng Diyos that all things work together for good to them that love the Lord. Amen po ba? So paano ang pagsubok sa Diyos? Panginoon, kung talagang mahal mo ako, bakit naman hanggang ngayon hindi mo ako pinagpapala? Mamaya paglabas ko, pagpalain mo ako. That is tempting the Lord. Inuutusan natin ang Diyos na hindi dapat. Sapagkat ang sabi niya, ang pananalig ay ganito, pinaniniwalaan mo na yung iyong hiningi ay natanggap mo na nung sandaling ikay manalangin. Pag-aralan ninyo ang Daniel chapter 9 at makikita mo ron ang sabi ng anghel na si Daniel, na labis na ikinagagalak ng Diyos, nung sandaling manalangin ka, ako ay isinugo na tinugunan ng Diyos ang iyong panalangin the moment you prayed. Kailan tumutugon ng Diyos sa panalangin? Sa sandaling bitiwan mo ang iyong kahilingan sa Diyos. Nakukuha niyo po? Kaya nga ating unawaing mabuti. Ang Diyos ay naghamon lang. Test me. Pay your tithes and offering. Test me. Sa saan siya humamon lang? Pagdating po sa tithes at sa offering. Bakit? Siya naghahamon sapagkat gustong-gusto niyang tayo ay payamanin, gustong-gusto niya na tayo ay palusugin, gustong-gusto niyang tayo ay protektahan sa lahat ng salot. Test me on this. Bring the tithes and the offering to my house. Kaya nga po ating unawain ang pangatlong tukso ng dyablo. Lumuhod ka sa akin at ako ay sambahin mo. Ano ang sabi ng Panginoon? No, 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 no. You shall worship no one but God and serve Him. Mga kapatid, ang ating gagawin lamang, paniwalaan ang lahat ng sinabi ng Diyos. Paniwalaan ang tipan ng Diyos. Paniwalaan ang sinumpaang pangako ng Diyos at ito ay mangyayari. Huwag kang mag-aalinlangan basta ikaw ay hinirang, ikaw ay pinagpala, ikaw ay labis na iniibig ng Diyos at yun ay iyong paniwalaan 24 oras, araw-araw, that you are loved, that you are chosen, and that you are blessed. Nakukuha mo. And that is worship. And that is serving the Lord. Kaya nga, kung ating uunawain, ang gagawin lang natin, rejoice in the Lord every day. Pray without ceasing, in everything give thanks. Patalasin mo po yan, paunlarin mo po yan, na ikay laging nagagalak sa Panginoon, na ikay laging nagdidiwang, na ikay laging nagpupuri, na ikay laging nagpapasalamat. Pagbigyan natin ng Diyos sa Kanyang matinding hangarin at balak sa iyo at sa akin. At ano ang Kanyang matinding orihinal na hangarin sa iyo at sa akin?
na ikaw at ako'y maging malusog sa espiritu, kaluluwa at katawan at maging sa pananalapi. Whole being po ang plano ng Diyos. Una, kailangan malusog muna tayo sa espiritu. Pag malusog tayo sa espiritu, ang ibig sabihin, maalab tayo sa Diyos at sa Kanyang salita. Maalab tayo sa panalangin, pagkakabisa ng Kanyang salita, nanginginig tayo sa pagmimithi na tayo sa ulo at makapagbulay sa Kanyang salita. Then ang susunod, ikaw po ay matututong manalangin. At ano ang hihingin mo? Yung salitang iyong nabasa, yung salitang iyong binulay. Yun ang hihingin mo mangyari. At pansinin po natin ang ilang talata na ibig kong iwan sa inyo sa Exodus 15:26, Exodus 23:25, Jeremiah o sa Deuteronomy 8:18, sa 1 Peter 2:24, Matthew 8:17, and Isaiah 53:54 and 55, at sa Jeremiah 10:21. So, ikaw po ay may kalusugan. Ano po? Marami raw. Mabilis ang pagkabanggit ko. Pero ilagay mo lang doon sa screen yung mga binasa kong mga talata. Exodus 15:26. Kung kayo'y magtatapat at susundin ang aking salita, aalisin ko ang sakit na pinadala ko sa mga Egyptians. And then sa 23:25, kung ako inyong paglilingkuran, aalisin ko ang mga sakit na dala ng mga pagkain inyong kakainin. Maging sa inyong inumin, aalisin ko ang mga sakit at karamdaman kung ako'y paglilingkuran ninyo, sabi ng Diyos. Sa Deuteronomy 8:18, nangako ang Diyos na kayo ay bibigyan ko ng kapangyarihang maging mayaman para matupad ko ang aking tipan sa inyo. And then, sa 1 Peter 2:24, si Jesucristo mismo ang tumanggap ng latay, kaya ikaw ay magaling na, hindi ka pa nagkakasakit, ikay pinagaling na. Basta paniwalaan mo yun kung paano mangyayari, bahala sa iyo ang Diyos. Amen? Sa Matthew 8:17, inulit-ulit lang po ito. Ito po'y mula sa Isaiah 53, 54, and 55. At ang dahilan, kaya ito po, magtatapos po tayo dito at umiwas ka dito sa dahilang ito. Kaya hindi na pagpapala ang mga marami sa mga anak ng Diyos dahil sa dalawang kalagayang ito. Sa Deuteronomy 28, verse 47, alisin mo po ito sa iyong buhay. Ano po itong bagay na ito? Because thou servest not the Lord thy God with joyfulness. Huwag mo nga alisin ang kagalakan sa iyo araw-araw. Magalak kang lagi sa Diyos, inuulit ko, magalak ka sa Diyos. Hindi lamang kagalakan, kundi katuwaan. Sa ating puso, kailangan nagagalak tayo sa Diyos at natutuwa tayo sa Diyos. At ano ang ikagagalak natin, ikatutuwa? Hindi po yung pangkasalukuyang problema at pangangailangan. Ang atin pong ikagagalak at ikatutuwa sa Diyos ay yung Kanya pong constancy. Siya po'y constant at consistent. Tayo po'y pinaghimalaan niya noon, pinagpala tayo, iniligtas tayo ng ilang ulit sa tiyak na kamatayan. Yun po yung iyong alalahanin para ikay laging may galak sa iyong puso at katuwaan. Amen? Early in the morning, seek first the face of God. Hallelujah. At mararanasan mo kung paano yun, sabihin mo, ano kaya, mukha ng Diyos, bahala ang Diyos na magpaliwanag sa iyo. Amen? Sapagkat personal ang Diyos. Sabihin mo, personal ang Diyos at Diyos ang magpapaliwanag sa iyo kung paano niya ipakikita ang mukha sa iyo. Bow down your head. God said, that settles it. Father, you commanded your priest Aaron to declare to all Israel that the Lord bless and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. And the Lord lift His countenance upon you and that He give you peace. So you are blessed in the name of Jesus. Just receive it. Sabihin mo, ako'y pinagpala sa pangalan ni Jesus. Tinatanggap ko ito. Amen! Hallelujah! Panahon na para ibigay ang the best kay Lord. Give your first fruit offering now.
Sumali at makilahok sa unang buwan ng taunang pag-aalay at maranasan ang sapat na biyaya ng Diyos. Magkaloob at matitiyak mo na ang buong 2013 ay masagana, pinagpala at maunlad. Magmadali, huwag paantala. Tara na, halika na. Magkaloob sa gawain ng Panginoon. Salamat sa Diyos at purihin ang banal at dakila niyang pangalan. Ang palatuntunan ito ay nagpapatuloy dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at dahil sa hamon ng banal na Espiritu na inilalagay sa bawat puso. At ang paghamong ito ay upang ang tao ay magkaroon ng pinansyal na kalayaan at kaluwagan sa kanilang buhay. At ito ay sa paraan ng pagtugon sa hamon na aking isinasagawa sa ngayon sapagkat ang pagkalikha sa atin at ang layunin ng pagkatawag sa atin ay alang-alang kay Hesukristo at alang-alang sa Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo ang siyang dapat nating pagkasunduan na ito ay maipagpatuloy nating maipangaral at maituro at madala sa buong daigdig. At ang inyong pinansyal na mga kaloob ang siyang mag-aambag upang makapagpatuloy tayo na ang gawain ay mapalawak natin sa buong daigdig. Bilang isang Kristiyano, iniibig ko si Kristo kaya iniibig ko ang bawat Kristiyano. Iniibig ko ang tao kaya iniibig ko ang buong sangkatauhan. Kaya ang hamon ko sa bawat isa, magsama-sama tayo at magkasundo sa pag-ibig upang ang sangkatauhan ay mahatdan natin ng mabuting balita at upang magawa natin ito, kailangan ang ating tulong-tulong at ang inyong pinansyal na kaloob ay magdadala upang maisagawa natin na maipangaral ang Ebanghelyo. At sa inyong pagkakaloob, ano ang mangyayari? Sa inyong pagkakaloob, ang langit ay magiging bukas. Sa inyong pagkakaloob, hindi kayo mawawalan. Sa inyong pagkakaloob, ang kapangyarihan ng karunungan ng Diyos ay kikilos sa inyo sapagkat laging tandaan natin ang bukas na palad, ang pagdaloy ng tuloy-tuloy na pinansyal na pagpapala ay magaganap. Kaya't sa inyong pagkakaloob, sa inyong ibibigay sa ministeryong ito upang magpatuloy tayo, ako ay dadalangin upang ang lahat ng kaluwalhatian ay maialay natin sa Diyos at kayo ay mapagpala ng Diyos ng tuloy-tuloy sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. O Diyos na dakila, amang makapangyarihan, sa kanilang pagkilos, sa pagtugon, sa pagkakaloob, aking idinadalangin ang makapangyarihang pagkilos na gagawin ng iyong Espiritu sa kanilang buhay. At sila mula sa kanilang pagkakaloob ay tuloy-tuloy na ito ay dadaloy sa kanilang buhay sapagkat ito ay tuloy-tuloy na iyong ibabalik sa kanila, siksik, liglig, pikpik at nag-uumapaw sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.